So, one shot gaming na naman nagbabalik mga bossing. At dahil nga marami nagtatanong kung paano daw ba ako nagsisolo versus squad. So, since solo versus squad tayo dito, papakita ko sa inyo yung rotation and then kung ano yung mga pinaprioritize ko. So, dito, since depende kasi sa drop point yan eh. So, dito ang drop point natin is hit. So, syempre may board dyan. So, kuha na rin tayo ng board and then kumpletuhin natin yung mga dapat natin kunin katulad ng mga maayos na AR and then secondary, depende na sa inyo yan. So, since syempre may kalaban, unahin muna natin yung kalaban. So, inikutan natin yung kalaban, hindi kinuha agad natin yung advantage na high ground. So, 1v1 situation lang naman tayo pag ganito. And then, wala naman din siya kasama. So, solo versus solo lang. So, syempre, pipitasin na natin yan. Inunahan natin. Syempre, lamang yung pwesto natin. So, nadala natin yon. So, dito, prioritize agad natin. Syempre, yung AR. So, depende sa inyo kung jack or one tap. Pero ako, AR user. AR agad yung kinuha natin. So, may boarding na rito. So, malapit siya. So, papalaga natin yan. So, shockwave nga pala yung ano natin dito. And then, sinockwave natin yan. Binira agad natin. So, kapag 1v1 situation, shockwave ka. So, medyo may advantage ka. So, depende pa sa positioning mo. And then, depende sa kalaban. So, kung nangaharas yung kalaban or hindi. So, after natin doon, rotation tayo. Punta tayo nuclear. So, dito merong nagbaban ng arsenal. So, kitang-kita may kalaban. Siyempre, pag may arsenal, may kalaban. Ayan, natin nyo, throwables lang tayo dyan, and then, antayin natin magpupush yung kalaban, kasi karamihan yung greedy na yung kalaban. So, tignan nyo, abangan natin yan, tamang head glitch tayo dito, sabay shockwave, pinutas natin, down 1 tayo dyan. So, kapag na down 1, matik meron na naman kasunod dyan. So, syempre, kinuha na rin natin yung mga dapat natin kunin, katulad niya, exchange ng mga barrel. So, pumasok pa yung isa rito. Sa pagkaganito naman guys, so, depende na lang sa inyo kung kabado kayo. Diba? So, syempre, pag kabado ka, mag-iiba yung positioning mo. So, dahil natin yan, rotate ulit tayo dito sa may arsenal. So, since pag ganyan, pwede ba natin palagan? Pwede. So, depende sa iyan. So, syempre tayo naglalaro, iba yung mindset natin. So, iba rin yung mindset ng ibang naglalaro. So, syempre, hindi pare-pares ng mindset eh. Yung iba, hindi bababaan yan, lalakpasan. Pero tayo bababaan natin. So, dalawa lang yung kayang-kaya natin. 2v1, palag yun. So, ito hindi ko na sana isasama sa clip to dahil may clear lang naman to. So, rotation ulit. So, kung alam nyo may kalaban, and then, kampante naman kayo sa play nyo, alam nyo kaya nyo yung kalaban, go nyo na lang. So, ayan, rotation tayo, car play tayo dyan, may nagdaanan tayo dito. To may ano pa rito, may bot. So, sinabay natin yan. So, tamang hoverback tayo dyan. So, hindi ikutan ko talaga lahat dito, guys. Basta may gunshot, ikutan natin yan. And then, talagang pupuntahan natin kahit ilan pa yung kalaban dyan. So, depende na lang sa positioning siguro yun. So, pagka ganito namang mga, may pa-solo-solo lang yung mga dinadali natin, pwede. So, dito napakaganda ng entrance natin dyan. So, meron mga nagbabakbakan, sumausaw tayo. Ang ganda ng pasok, down 1, and then ida-down 2 na natin yan. So, makita nyo, meron pa dito sa bahay. So, hindi agad tayo magpupush dyan. Tamang ano lang tayo, head glitch dyan. And then, tamang tingin lang tayo ng positioning ng kalaban kung paano natin madadali, paano natin siya papalagan, lamang ba tayo sa position natin. So, syempre, iba-iba nga yung mindset katulad nga na sinabi ko kanina. So, yung iba kasi, iba yung gagawin nila. So, syempre tayo, susugurin natin yan. Ganun yung mindset eh. Syempre, pag nadali natin, babalik yan. So, bakit nga ba bumabalik ng mga kalaban? Syempre, yung loot. Diba yung loot? Kasi kapag nadali mo and then nawala yung mga loot niyan, matik naman karamihan bumabalik eh. Dahil syempre, prioritize nila yung gamit nila. Pero, syempre, pwede rin namang hindi. So, dito, natin nyo, bumabalik yung mga kalaban. So, yun yung isang nakikita kong pagkakamali din eh. Kasi, pwede ka nang sumugal sa ibang, position. Kaso, ang ginagawa kasi na, sinusugal talaga nila doon para mabalikan lang nila yung gamit. So, pwede ka pa naman kumuha sa ibang ibang gamit sa ibang positioning. Kaso, yun nga, sinasabi ko, binabalikan talaga nila yung gamit. Kasi mare-reset lang, di ba? So, natin nyo, rotation ulit tayo dito, high ground. Yan, natin nyo, pwede ko nang hindi shockwave pero ba't ko sinockwave? So, para sure ball. Di ba? And then, down 1, meron pa dito, glide tayo pababa, tricks tayo dyan, sabay tutok. And then, yan, hindi natin nadali agad. Yan, natin nyo, sinugod ko. So, pwede rin namang hindi. So, sabi ko nga, depende sa naglalaro. Siyempre ako, susugurin ko yan. Pero pwede rin namang mid-range nyo yan. So, depende na sa mindset nyo kung ano yung gusto nyo. Pero, siyempre tayo, rotation natin ganun. And then, ganun yung mindset natin. Diba? So, susugurin talaga natin. Kahit mapadalawa pa yan. Siyempre, sinasabi ko nga, kung kampante ka naman sa laro mo, hindi sa tutok mo, why not? Diba? Bakit naman hindi? Pero, kung diskarte, pwede rin naman. So, depende na sa iyan. So, dito, 3 teams pa tayo. Dito, natin yung finish natin. Pero kung dating shockwave yan, patay na yan. Matik, tatalsik yun. Eh, syempre, na-nerf na yung shockwave. So, mas maliit na yung inaabot ng, yung bilog ng shockwave. Eh. So, 2 teams tayo dito, 2v1. So, pag 2v1, natin nyo naman. Pag 2v1, actually, pwede na nga itong, pwede ko na i-push to eh. Pwede kong labanan ng tutukan.
Yan, di ba? Katulad yan, nilalabanan ko ng tutukan. So, pag push ko rito, hindi ko napansin, may nagpo-push pala yung isa. So, buti, yun, medyo nakapag-react agad tayo, and then nadali natin. 1v1. So, palaging pinag-uusapan yung 1v1. So, paano nga ba kayo mananalo sa 1v1 situation sa last zone? So, pinakamaganda dyan, hanapin mo yung pinakamagandang position, and then go mo na lang doon. So, dito natin yung nag-flank tayo dyan, and then kinuha natin yung pinakamataas na pwesto. Ayan, lamang tayo dito. Depende rin kalabang ko rito, kaya alam kong hindi ako pwede sa malapitan. So, yan, susumpitin natin yan sa malayo, sa mid-range. Diba? Sa mid-range natin siya kinuha. So, syempre, depende. Pag malapitan, medyo madedeyado pa. So, gawan mo ng paraan. Pag gusto mo, magagawa mo ng paraan yan. And then, aralin mo yung mga diskarte. And then, yung rotation. And then, kung ano yung mga prioritize na dapat mong unahin. So, yun yung dapat mong gawin. Syempre, yung katulad niya, kung nahihirapan ka sa 1v, sa solo versus squad, prior mo na lang board. And then, tsaka gamit. So, arsenal, ganun. Wag mo nang pumalag. Di mo kailangan ng maraming kill. So, depende na lang sa iyo yan kung gusto mo maraming kill, di ba? So, yun lang muna ngayon. And then, kung nagustuhan mo tong video na to, make sure na mag-follow, mag-react, mag-comment na rin kayo. And then, kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye!